Good morning mga ka-devotion. Huwag po nating hintayin na ang Diyos ang magpabagsak sa atin bago po tayo magpakumbaba. Alam niyo po, sinabi po dito sa unang hari, chapter 21, verse 28 to 29, kaya sinabi ni Yahweh kay Elias, napansin mo ba kung paano nagpakumbaba sa harapan ko si Ahab? Sapagkat nagpakumbaba siya, hindi ko itutuloy ang parusa sa kanya habang siya'y nabubuhay. Ngunit pagkamatay niya, paparusahan ko ang kanyang angkan. Wow, grabe po yung word na yon ni Lord. Hindi ko na-expect na may ganun pala, no? Grabe, amazing. Kahit gaano pa kalaki yung kasalanan na nagawa natin, kahit gaano pa tayo karumi, kahit gaano pa tayo kasama, walang hindi kayang patawarin ng Panginoon. Pero alam niyo po, lahat ng kasalanan ay may kabayaran. Hindi man sa'yo dumapo, maaaring dadapo yan sa pamilya mo or sa angkan mo or sa susunod na henerasyon. So, alam niyo po mga ka-devotion, ang story po talaga niyan is si King Ahab is napakasamang hari po talaga. Siya na po yung pinakamasamang hari na namumuhay noon sa Israel. And then, one time, nagpunta po siya doon sa vineyard ni Nabot. At gusto niya pong bilhin itong vineyard ni Nabot. Pero alam niyo po, hindi po yun ipinagbili ni Nabot sa hari. Kaya umuwi po yung hari at nakita ni Jezebel na nakasimangot, masama ang mood ni Haring Ahab. Kaya naman, gumawa po ng fake letter itong si Jezebel na nagsinasabi doon na magkakaroon ng fasting, pinaupo po si Nabot doon sa prominent na place, and then meron po siyang sinet na scoundrel. So, ito po yung evil plans ni Jezebel. And then, nasabihin po doon na meron siyang nagawa against sa Panginoon at sa hari. Kaya ang ginawa, nilabas po siya at pinagbabato. So, meaning namatay po si Nabot. So, na namatay na po si Nabot, binalita po ito ni Jezebel kay King Ahab. At kinuha na po itong property ni Nabot. So, doon po, yung story na ito, nakuha na, kaya sinabi ng Panginoon yung verse na binanggit ko kanina sa may 1 King 21:28 to 29. Grabe po, di ba? Alam niyo po, yung sa lesson natin na binanggit ko kanina, hindi man kaagad dadapo sa'yo yung consequences. Pero, I am sure, lahat tayo, makukuha natin yung ating reward kung tayo ay patuloy na lumalapit sa Panginoon, sumusunod sa Kanya. Pero kung tumatalikod tayo sa Kanya, makukuha din po natin yung judgment. So, lahat po yan may kabayaran. So, again, mga ka-devotion, just to give you an encouragement, don't sell your life or yourself to the devil. Huwag mong ipagpalit yung katapatan mo sa Panginoon para lamang sa simpleng kasiyahan or sa simpleng karangyaan sa buhay. So again, ang makuha natin lesson dito, nililift up ni Lord yung mga humble. So yung mga proud, binabagsak po yan ng Panginoon. So maraming salamat, magandang umaga mga ka-devotion.